Mapagpalang araw sa inyo, Sir Bob, at sa lahat ng mga nakikinig. Itago niyo na lang ako sa pangalang Alan. Gusto ko lang i-share itong karanasan namin ng mga kaibigan ko. Hindi ko akalaing mauuwi sa ganito yung simpleng hike na plinano namin last year. Ang akala ko nun, magiging isang normal na pag-akyat lang ito. Mabilis na adventure sa bundok bago bumalik sa normal na buhay. Pero hindi pala. Tatlo kami noon na nagpunta sa May Rizal. Ako, si Jerome at si Kaloy. Matagal na namin gustong subukan ang hiking sa bundok na to, lalo na't may iilan na rin nagpuntang mga hikers. Ang sabi sa amin, maganda raw ang tanawin sa taas. Wala masyadong tao, sariwa ang hangin at sulit ang pagod pagdating sa tuktok. Ang hindi lang namin napaghandaan ay ang mga kwento tungkol dito. Sa umpisa, parang biro lang yung mga narinig namin mula sa mga matatanda sa bayan. Kesyo may hindi na nakabalik at kung ano-ano pang pamahiin tungkol sa hindi dapat gawin sa lugar na yon. Wala naman sa aming naniwala sa mga ganon. Mga kwentong bayan lang. Mga lumang paniniwala lang para sa amin. Kaya kahit may ilang babala, tumuloy pa rin kami. Maganda ang panahon nang magsimula kaming umakyat. Mahangin pero hindi naman masyadong malamig. Medyo matarik ang daan pero sanay na rin kami sa ganitong klaseng trail. Sa mga unang oras, ayos lang naman ang lahat. Maraming puno sa paligid, presko ang hangin at ramdam na ramdam ko ang kasabikang habang papalapit kami sa tuktok. Pero habang palalim kami ng palilim sa kagubatan, nagsimulang magbago yung pakiramdam ko. Hindi ko matukoy kung ano, pero parang may kakaiba. Una, napansin kong wala nang ibang hayop sa paligid. Kani-kanina lang noon, rinig pa namin ang huni ng mga ibon at tunog ng mga kulisap. Pero ngayon, parang biglang tumahimik ang buong lugar. Ikalawa, parang ang bilis naming naligaw kahit may dala naman kaming trail map at compass. Kahit i-check namin yung GPS device at yung map na nasa phone namin, kahit tingin namin ay tama ang daan, parang paikot-ikot lang kami. Wala rin kasing signal sa area na yon, kaya hindi kami maapag-Google Maps o ano. Medyo mahilig din sa low-tech yung isa naming kaibigan, kaya nagdala talaga kami ng compass. Nakakapanibago rin na parang ang bilis magbago ng itsura ng gubat. Yung mga puno, mga bato, parang hindi na sila ganoon kanina. Noon ko lang naramdaman yung bigat sa dibdib, hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa kakaibang presensya. Yung pakiramdam na parang may nakatanaw sa amin. Ang masama pa, kumbinsido ako na hindi lang yun guni-guni. Hindi ko alam kung kami lang ba o talagang nag-iba ang itsura ng paligid. Ilang oras pa lang kami naglalakad, pero parang lumalalim ng lumalalim ang gubat. Yung araw na kanina lang ay sumisilip sa siwang ng mga dahon, unti-unting nawawala. Hindi pa naman dapat gumagabi, pero bakit parang dumidilim na ang kalangitan? Wala pa ring tunog. Kahit yung yabag namin sa lupa, parang hinihigop ng katahimikan. Si Jerome na mahilig sa mga lumang gadgets ang nagbitbit ng compass. Pero kahit anong ikot niya, parang wala yung silbi. Yung dapat sanang direksyon namin papunta sa tuktok ay hindi natugma sa binabasa namin sa mapa. Kahit saan namin tignan, parang mali yung dinadaanan namin. May bahagi ng gubat na parang pamilyar, pero sa parehong pagkakataon, parang hindi rin. May bato sa gilid ng daan na sigurado akong nakita ko na kanina. Hindi lang isa, kundi 3 beses pa. Sa bawat pagliko namin, bumabalik kami sa parehong lugar. Noon ko lang napansin ang malamig na dampi ng hangin sa batok ko. Masyadong malamig para sa ganitong oras ng hapon. Ramdam ko ang bigat ng bawat hakbang na parabang may buwabalot na kung anong presensya sa paligid. Sa gilid ng paningin ko, may gumagalaw. Masyadong mabilis yon sa isang tao. Nang tingnan ko ay biglang nawala. Pero nang alisin ko ang paningin ko doon, nakita ko na naman siya sa gilid ng paningin ko. Sinubukan ko nang huwag pansinin,
Baka isip ko lang ang naglalaro sa akin. Pero paulit-ulit ko yung nakikita. May isang anino sa pagitan ng mga puno. Dumaan at nawala sa isang iglap. Hindi ko alam kung gaano nakatagal, pero pakiramdam ko may sumusunod sa amin. Tumingin ako sa itaas. Yung mga sanga ng puno gumagalaw kahit wala namang hangin. Hindi rin normal yung pagkilos sa mga dahon. Parang may mabigat na bagay na gumagapang sa ibabaw ng mga sanga na hindi ko nakikita. Hanggang sa may kung anong kalusko sa di kalayuan. Mabagal na parang sa isang hayop. Parang may naatayo sa pagitan ng mga puno na hindi namin makita ng buo. Pero ramdam ko na may mata na nakatingin sa amin. Nagmamasid at nag-aabang ng bawat galaw. Mas lumamig pa yung pakiramdam ko nang biglang may malamig na parang dumampi sa batok ko. Pero ang sabi ko nga, hindi mahangin. Paglingon ko ay walang ibang gumawa nun. Hindi rin naman yon yung mga kaibigan ko. Napansin ko pa ay parang wala akong anino. Dapat may anino ako sa lupa. Ganoon din ang mga kasama ko. Naisip kong baka hindi lang kami basta naliligaw. Baka may gumugulo sa daan namin o kaya pinaglalaroan kami. May kung anong nangyayari na hindi namin maipaliwanag. Nagmadali na kaming maglakad, umaasang makalabas ng gubat na yon. Pero kahit anong gawin namin, parang paikot-ikot lang kami. Ilang beses na naming nakita ang parehong malaking puno na may natuyong ugat. Ilang beses na rin naming nadaanan ang parehong batong may lumot sa gilid. Parang nilalaro lang kami ng kagubatan. Mabigat ang hangin na parang pinipiga ang dibdib ko. Mabigat ang presensya. Sa bawat hakbang namin, ramdam ko yung malamig na pakiramdam na parang may naasunod sa likuran. Hindi ko na alam kung gaano kami katagal naglalakad noon. Nagrereklamo na kami. Sigurado akong hindi na namin alam ang daan noon. Nang may makita akong itim na nilalang. Kahugis siya na isang tao pero mas mataas at payat siya. Hindi ko maaninag ang mukha nito dahil sa sobrang itim. Nasa may pagitan siya ng puno at mga halaman pero nakatingin ito sa direksyon namin. Hindi ko alam talaga kung tao pa yon. Tinuro ko sa mga kasama ko yung nilalang pero pagharap namin ay wala na ito. Hindi ko alam kung saan nagpunta pero pakiramdam ko nasa paligid pa rin siya. Kahit pagod na, wala rin naman kaming ibang magagawa kung hindi kami kikilos. Kaya naghanap pa rin kami ng daan palabas. Mabilis na nga ang mga lakad namin. Noong mga sandaling yon, may naririnig akong yabag. Para mga paang yumayapak sa lupa at mga tuyong dahon. Hindi ko alam kung napaparanoid na ba ako o talagang may humahabol sa amin. Kapag naman tumitingin ako sa likod, walang nakasunod. Hanggang sa may kung anong malakas sa kaluskos mula sa itaas, kaya napatingala kami. Narinig din nila yon. Sa gitna ng mga sanga, nakita ko na naman yung itim na nilalang. Tinuro ko sa kanila kung nasaan yon. Nakita rin nila. Ang nakakapangilabot itong itsura na naatitig pa sa amin. Sabay-sabay kami nagtakbuhan palayo. Walang lingon-lingon. Sinusundan lang namin kung saan nagpupunta si Kaloy na siyang nasa harapan namin. Kahit magkandaligaw-ligaw na, basta makalayo lang kami doon sa nilalang. Nadapa pa nga si Jerome at napuruhan talaga sa mga bato. Hirap siyang maatayo at makalakad, kaya tinulungan namin siya ni Kaloy. Ituloy namin ang pagdayo sa lugar dahil tinignan namin ang mga yabag na parang may sumusunod sa amin. Ganun na rin ang sunod-sunod na pagkaluskos sa mga dahon. Wala na kaming pakialam kung may kadulasan at mabato yung dinadaanan at kung madami ang halaman. Mga ilang minuto rin siguro ang lumipas ng paglalakad namin ay napansin namin na parang papunta na kami pababa ng bundok at kakahuyan. Sinundan lang namin ng trail pababa hanggang napunta na nga kami sa paanan ng bundok. May isang matanda pa nga na nagbabantay doon kung kumusta raw ba, kung naligaw raw ba kami at kung anong nangyari sa kaibigan namin.
hinihingal man ay kinuwento namin sa kanya ang mga na-experience namin. Normal na daw talaga yon, lalo sa mga first time pa lang na aakyat ng bundok na yon. Next time daw kasi, dapat ay may kasama na kaming guide. Kabilang kasi tong mapilit na gusto namin maakyat namin ang tuktok ng bundok nang walang tulong ng mga guide at ibang hikers. Kaya ito ang napala namin. Marami daw kasing naninirahang mga elemento sa gubat at bundok. Kaya kadalasan napaglalaroan ang kung sino man ang umaakyat dito. Nakauwi naman kami ng safe. Pero yun na yung una at huli naming pagpunta sa bundok na yun sa Rizal. At nung mga sumunod naming hiking, may kasama na kaming guide. Hanggang dito na lang, Sir Bob, ang kwento ko. Sana ay mabasa ninyo. Magandang gabi sa inyo, Sir Bob. Isa ako sa mga silent listeners ng inyong channel at halos lahat ng videos nyo ay napakinggan ko na. Dahil nga dito, inaingganyo na rin ako mag-share sa inyo ng aking karanasan noon. Ako nga pala si Ella, 35 years old. Noon, wala akong hilig sa mga kwentong kababalaghan. Lumaki kasi ako sa lungsod. Sanay sa ingay ng mga sasakyan at maliliwanag na kalye kahit hating gabi. Kaya nang magbakasyon ako noon sa probinsya ni Lolo sa Leyte, wala akong ibang inisip kundi yung sariwang hangin, masarap na pagkain at tahimik na paligid. Sa unang linggo ko roon, puro pahinga lang yung ginawa ko. Gising sa tanghali, kain, tapos tulog ulit. Pero nang magsawa ako sa loob ng bahay, napagdesisyonan kong maglakad-lakad. Puno ng palayan ang paligid at makakapal na puno sa malayo. Ang sabi nga ni Lolo, wag raw akong pupunta roon, lalo kung mag-isa. Masyadong malawak at maraming ligaw na daan ang sabi niya. Pero ano namang masama kung sisilip ako kako? Isang umaga, nang tiyempong abala si Lolo sa pakikipag-usap sa mga kakilala niya sa baryo, nagpa siya ako lumabas at maglibot-libot. Naglakad ako sa makitid na daan, dumaan sa likod ng bahay, hanggang sa marating ko ang gilid ng kagubatan. Sa malapitan, lalo akong namangha. Ang lalaki ng mga puno at ang lilim nito ay sakto sa mainit na panahon. Medyo mahangin din ng mga panahon na yon, kaya nagsisigalawan din ang mga dahon. Basta tahimik ang lugar, pero hindi nakakabagot. Sa kakalibot ko sa paligid, hindi ko na malayang napapasok na pala ako sa loob. Malambot ang lupa na medyo mamasa-masa pa. Kahoy at lumot ang maamoy mo. Walang ganun sa syudad. Iba talaga pag nasa probinsya. Natuwa pa nga ako dahil unang beses ko yon. Kaya nagpatuloy lang ako. Matagal-tagal din ang nilakad ko bago ko napansin na napapalayo na pala ako. Naisip ko na bumalik na. Kaso, paglingon ko, hindi ko na matandaan yung dinaanan ko. Dineretsong balik ko na lang yung paglalakad. Doon ko naramdaman na parang may mabigat na presensya. Basta hindi ko ma-explain. Tapos naliligaw pa ako. Sinubukan kong balikan talaga yung dinadaanan ko. Pero ilang minuto na ang nagdaan, hindi ko pa rin matanaw ang labasan. Parang lalo akong naligaw. Dapat ay nasa likod ko lang ang bukana ng gubat. Pero puro malaking puno at makakapal na dahon lang ang nakikita ko. Wala ni isang bakas ng daan pabalik. Pinilit kong huwag mataranta. Baka ako hindi ko lang matandaan yung eksaktong dinaanan ko. Kaya nagpatuloy lang ako. Sinisikap kong hanapin yung anumang pamilyar na palatandaan. Basta ang naalala ko, may nakatumbang puno. May malaking bato. Basta kahit anong makakapagsabi na nasa tamang direksyon ako, wala talaga. Lalong bumigat ang loob ko at kinabahan na. Hanggang sa napansin kong gumalaw yung isang sanga ng puno. Hindi ko makita yung may gawa nun. Pakiramdam ko, may iba akong kasama sa gubat na yon. Naisip kong sumigaw.
pero parang hindi ko magawa. Walang tunog na lumalabas sa lalamunan ko. Napabilis yung paglalakad ko. Hindi ko na inisip kung anong direksyon yung tinatahak ko, basta makalayo lang ako. Pakiramdam ko na parang may naamasid sa akin. Nakita ko na naman kasi ang paggalaw ng mga sanga. Pero kahit anong bilis ko, parang hindi nagbabago yung paligid. Paulit-ulit lang yung itsura ng mga puno. May isa akong pamahiin na nabasa nun na kapag daw naliligaw ka, ay baliktarin mo ang damit mo. Kaya yun nga ang ginawa ko. Wala nang hiya-hiya. Basta tinanggal ko yung damit ko tapos binaliktad ito, saka ko sinuot. Sinubukan ko ulit maglakad pero naliligaw pa rin ako. Sa gilid ng paningin ko, may kung anong aninong dumaan. Saglit lang yon, pero sigurado akong may gumalaw. Tapos may pagaspas pa ng mga dahon at sanga. Hindi ko naaninag ng maayos yung anyo ng kung ano man yon. Ang alam ko lang ay kasing itim ito ng anino. Nang may dumaan na naman sa gilid ko, napahinto na ako at dahan-dahang lumingon. Wala pa rin, pero ramdam ko na andun lang siya. Kinikilabutan na ako ng mga sandaling yon. Nagpatuloy ako sa paglalakad, pero mas mabagal at mas maingat na. Pinapakaramdaman ko kasi ang paligid at kung sino man yung sumusunod sa akin. Iginagala ko rin yung paningin ko. Hanggang sa minapansin ako mga bakas sa lupa. Hindi siya yapak ng paa ng tao. Parang sa kung anong hayop. At parang malapit lang ito. Nang makarinig ulit ako ng mga kalusko sa damo at mga halaman. Hindi ulit ito nagpapakita. Makalipas ang ilang saglit, sa gilid ng paningin ko, isang figura ang lumitaw sa pagitan ng mga puno. Matangkad ito, kasing itim ng uling. Hindi ko maaninag ng maayos yung forma niya dahil sobrang itim niya. Pero yung ulo niya, sobrang itim din. Pero pansin ko na kahulma ng ulo niya yung sa ulo ng kabayo. Dahan-dahan itong lumalapit papunta sa direksyon ko. Mabibigat ang bawat yapak niya. Nanigas ako sa kinatatayuan sa magkahalong gulat, takot at kaba. Nagkatitigan lang kaming dalawa. Hindi ako makagalaw ng mga sandaling yon. Hindi ako makaatras o makatakbo. Ang nagawa ko lang ay titigan ang nilalang na yon na unti-unting lumalapit sa akin. Sa bawat hakbang nito, bumibigat ang loob ko. Yung parabang hinihigop ng presensya nito yung hangin sa paligid at ang lakas ko. Nang biglang nawala yung nilalang. Pero maya-maya, may naramdaman akong mainit na hininga sa batok ko. Sa sobrang kilabot ko ay nagawa kong sumigaw. Nang isang sigaw ang biglang gumising sa akin. Malalim, matanda at pamilyar ang boses. Si Lolo. Nakahiga ako sa may bungad ng kagubatan. Tinanong ako ni Lolo kung kumusta raw ako. Bago ako makasagot, napansin ko na mas malinaw yung nilalang na nakasilip sa akin sa loob ng kagubatan. Mahaba ang katawan niya. Yung mga braso niya ay katulad ng sa tao, pero mahaba. Itim na itim ang buong katawan niya. Pero yung ulo niya, parang sa kabayo nga. Naangisi ito habang pinapakita pa ang mga ngipin. Napasigaw ako at tinuro kay Lolo yung tikbalang. Pagtingin ni Lolo, ay biglang nawala yung nilalang. Hingal na hingal ako noon at tinulungan niya akong bumangon. Hindi ko na napansin na may mga sugat pala ako sa braso at tuhod. Ang mahalaga lang sa akin, naroon si Lolo. Batid kong nag-alala siya. Hindi na ako nagtanong. Hinawakan niya ang braso ko at hinila palayo. Sa wakas ay malapit na kami sa bahay. Ang ikinagulat ko, ang sabi ni Lolo, hindi lang ilang oras akong nawawala, kundi 2 araw na raw akong hinahanap ng buong baryo. Dahil nga nabanggit ko yung nilalang, nakahulma ng isang tikbalang. Ang sabi niya, inangkin daw ako nun. At kung hindi raw ako nakita at nasundan ni Lolo, baka hindi na ako nakabalik pa. Pinagpahinga niya muna ako saglit at pinakain sa bahay. Matapos yon, ay nagpunta kami sa isang kubo
sa may dulo ng baryo. Doon ay sinalubong kami ng ilang matatandang babae na may bitbit na palaspas at mga botelyang may langis pa. Yung parabang inaasahan nila kami. Pinaupo nila ako sa isang banig. Bago pa man ako makapagsalita, pinahid na nila ang malamig na langis sa noo at mga balikat ko. Napapikit ako, hindi lang dahil sa pagod, kundi dahil sa biglaang init na dumaloy sa katawan ko na parang tinutunaw ang lamig na iniwan ng tikbalang na yon. Si Lolo naman, tahimik lang na nakatingin sa akin. Ramdam ko na nagalit siya sa akin at gusto niya akong pagsabihan kung bakit hindi ako nakinig sa kanya. Pero sa halip, hinawakan niya yung kamay ko at siniguradong andoon lang siya para sa akin. Makalipas ang ilang sandali, lumapit ang matandang babae sa grupo at marahang hinaplos ang ulo ko. Wala na siya sa'yo, Anya. Medyo nabunutan ako ng tinik, pero meron pa rin sa loob ko na nagsasabing kahit anong paliwanag nila o kahit anong dasal ang ibigay nila sa akin, may isang bagay na hindi mawala-wala. Yung naranasan ko kasama yung tikbalang. Yung para bang bumalik ako pero hindi buo. Yung ganong pakiramdam. Sa dulo ng isipan ko, parang andyan pa rin siya at nakapaligid sa akin. Pero magpasa hanggang ngayon, pinipilit ko na lang nabaliwalain yung ganong isipin. Ang importante daw ay magtiwala ako na hindi na niya ako magagalaw pa. Ito lang po sir ang kwento ko. Sana ay mainarit nyo to at ma-feature sa inyong channel. Magandang araw sa inyo, Sir Bob. Isa po ako sa mga listeners ng channel nyo at ginagawa ko po itong pampalipas oras at libangan. Kaya naman naisipan ko rin i-share itong nakakatakot kong karanasan. Isa rin po pala ako sa minsan nagko-comment sa mga videos nyo. Sana po ay huwag nyo na lang banggitin yung username ko. Mula pagkabata, laging may babala si Lola. Huwag kang pupunta sa gubat ng mag-isa. Sabi pa niya, pag may tumawag sa akin, huwag daw akong lilingon. Ang kaso, may katigasan yung ulo ko nun, kaya hindi ko siya pinaniwalaan. Lumaki ako sa Maynila, sa lugar kung saan ang tanging dapat katakutan ay mga taong may masasamang balak, mga sasakyan at kung ano pa. Para sa akin, ang mga kwento tungkol sa mga laman lupa, engkanto o ano ay katang-isip lang. Mga alamat na nilikha ng mga matatanda para takutin ang mga bata. Kaya na magpunta ako sa probinsya sa Pangasinan para bisitahin siya. Wala akong balak sundin ang kanyang mga lumang paniniwala. Ang totoo, matagal ko nang gustong makita yung ilog na madalas ikwento sa akin ni Mama. Malinaw daw ang tubig at napapalibutan ng malaking bato. May mga matatayog ding puno na parang may sariling buhay. Isa itong lugar na hindi pa raw nasisira ng modernong mundo. Kaya isang umaga, bago pa magising si Lola, nagpa siya akong umalis nang hindi nagpapaalam. Nagdala lang ako ng maliit na bag, tubig at cellphone. Bagay na sigurado akong hindi kakailanganin dahil wala namang signal doon sa area noong mga panahon na yon. Naglakad ako papunta sa gubat. Sinusundan ko yung makitid na daan na minsan lang ginagamit ng kung sino. Tahimik ang paligid. Nakakapagtaka rin dahil sobrang tahimik. Wala kang marinig na kahit anong tao o hayop. Ang dinig ko lang ay yung langit-ngit ng tuyong dahon na nilalakaran ko. Mas lalo akong na-excite nun. Ganun pala ang pakiramdam kapag nasa gitna ka ng kalikasan. Payapa, malayo sa gulo ng Maynila. First time ko kasi magpunta doon nun. Maya-maya ay may natanaw akong ilog sa di kalayuan. Totoo nga yung kwento ni Mama. Napakaganda nito. Parang hindi totoo. Parang yung nakikita mo lang sa pictures. Sobrang linaw kasi ng tubig. Yung mga puno naman sa paligid nito ay nakayuko. Para bang binabantayan ng lugar.
Pero bago pa ako tuluyang makalapit, nakaramdam ako ng malamig na hangin na dumaan sa batok ko. Kasabay nun, may narinig akong tumawag. Mahina lang siya na pabulong, pero malinaw. Tinatawag nito yung pangalan ko. Nagtaka naman ako kung sino yon. Kung meron bang may kilala sa akin sa lugar na yon. Biglang bumigat yung pakiramdam ko. Doon ko naalala yung babala ni Lola na huwag daw akong lilingon dun sa tumatawag sa akin. Pinagpawisan ako ng malamig. Hindi ko alam kung guni-guni ko lang ba yon, pero malinaw kong narinig yung pangalan ko. Isang tinig na pabulong lang, parang hangin na dumaan sa tenga ko. Pilit kong hindi pansinin. Baka kasi pinaglalaroan lang ako ng imagination ko. Ang sabi ko ba sa sarili na isa lang yung gubat. Walang engkanto at walang kung anong nilalang. Kaya nagpatuloy ako sa paglalakad. Mas mabilis papalapit sa ilog. Paglapit ko, parang unti-unti nagbago yung paligid. Parang mas nagsitaasan yung mga puno. Mas lumaki at mas kumapal. Yung para bang unti-unti na akong binabalot ng kagubatan. Mas dumidilim din ang paligid. Sobra akong kinabahan nun. Hindi ko kasi alam kung anong nangyayari. Lumingon ako para bumalik na. Binilisan ko ang paglalakad. Narinig ko na naman na may tumatawag sa pangalan ko, pero hindi ko pinapansin. Tuloy lang ako sa paglalakad palayo. Nang bigla kong na-realize na para na akong naliligaw. Hindi ko na alam kung saan yung palabas. Hindi ko na makita kung nasaan yung daan na pinasukan ko doon sa gubat papuntang ilog. Parang napunta ako sa ibang daan kung saan mayayabong ang mga puno. Lumamig na naman ang hangin at kinilabutan ako. Wala akong matanaw kundi purong kakahuyan. Walang ibang tao at hayop. Sinubukan kong hanapin ang daan palabas, pero naliligaw talaga ako. At para talaga akong pinaglalaruan ng kung anong elemento o engkanto na naroon. Sinisi ko pa nga ang sarili kung bakit napakatigas ng ulo ko at hindi naniniwala sa mga kwento ni Lola. Nang may tumawag na naman sa akin, para na siyang naapalibot sa buong lugar. Pinilit kong ipikit ang mga mata at hindi dumilat. Baka kasi makita ko ang kung sino man yung tumatawag sa akin. Naiiyak na nga ako noon dahil naguguluhan na ako sa mga nangyayari at natatakot na rin na baka hindi na ako makalabas ng gubat na yon. Habang nakatayo at hindi gumagalaw, yung mga kamay ko ay nasa mukha ko para lang hindi ko makita kung sino yung tumatawag sa akin. Nakaramdam ako ng may tumatapik sa may balikat ko. Nagulat ako noon at naialis ko nga yung mga kamay ko sa mukha. Pero hindi pa rin ako dumilat. Sinunod ko yung babala ni Lola na huwag akong lilingon sa kung sino man ang tumatawag sa akin. Kahit pa kung sino o ano yung kumakalabit sa akin, hindi ko nililingon. Takot ko lang talaga. Sa isang iglap ay bumagsak na lang ako sa lupa. Nakahiga ako sa damuhan sa gilid ng ilog. Para akong nagising mula sa isang panaginip. Pero alam ko sa sarili nagising ako at totoo ang mga nangyari. Patunay nga nun yung pananakit ng katawan ko at ramdam ko pa rin yung tinapik sa balikat ko, pati yung malamig na dumampi sa batok ko. Hindi ko alam ang iisipin ng mga oras na yon. Parang walang nangyari sa paligid, yung para bang hindi ako naligaw. Nanumbalik sa lahat ang dati. Ang importante sa akin nun ay makaalis ako dun sa lugar. Dali-dali akong tumayo at tumakbo paalis ng ilog at ng kagubatan na yon. Habang papalayo, narinig ko na tinatawag ako ni Lola, kaya nagmadali ako. Nandun siya sa may daan, sa may bungad ng gubat na para bang hinahanap o hinihintay ako. Baka sa mukha niya yung pag-aalala. Tinanong niya kung saan ako nanggaling at kung bakit ako pumasok ng gubat na yon. Hindi ko alam kung paano niya nalaman, pero yung paraan kasi ng pagkakatanong niya, parang alam na niya kung anong meron doon. Niyakap ko si Lola ng mahigpit at sinabi ko na hindi na ako susuway sa mga babala niya. Ang sabi niya, buong maghapon daw niya ako hinahanap.
Alas 5 na pala ng hapon nun. Pero para sa akin, parang wala pang isang oras simula nung umalis ako ng bahay papunta sa gubat, sa ilog, at hanggang sa maranasan ko ang mapaglaruan ng engkanto. Hanggang sa makita niya ako. Ilang oras na daw pala niya akong hinahanap. Ang sabi, iba raw talaga ang takbo ng oras kapag nasa ibang mundo o dimensyon ka. Mahirap man paniwalaan, pero nangyari kasi sa akin kaya naniwala na rin ako. Ikinuwento ko lahat kay Lola habang naghahapunan kami. Simula nga nun, hindi ko na muling nilingon pa yung gubat o sinubukang magpunta pa doon sa ilog. Hindi ko nga alam kung bakit nirecommend pa sa akin ni Mama na puntahan ko yon. Hindi ba siya napaglaruan noon ng mga engkanto? Nung nakausap ko siya, hindi naman daw. Siguro, depende sa sitwasyon o kung dayo ka. Ito lang po ang kwento ko, Sir Bob. Maraming salamat po sa oras at patuloy pa rin ako makikinig sa mga uploads nyo.